Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Digong Duterte pala ang tunay na weak leader, mga kabunyog. Paano ko po ito nasabi, mga kabunyog? Dahil sa portrayal nitong matapang, palamura at palahamon sa harap ng kamera, ay siya palang pagkaduwag nito sa China. Yes po, mga kabunyog, itong si Digong Duterte na hinahangaan ng kanyang mga tuta ay isa palang duwag sa mga taga-China. Bakit po, mga kabunyog? Lumitaw po kasi dito sa panibagong balita na na-hack daw ng mga taga-China ang website ng opisina ng presidente noong 2023 at 2024, pero ito ay pinabulaanan ng taga-DITC na hindi raw ito nangyari. Bagkus ito daw ay nangyari sa taong 2018 at 2022 na sa taon na iyan ang Pangulo pa ay itong si Digong Duterte. Anyway, panoorin na muna natin itong balita at saka ko po sa inyo ipapaliwanag kung bakit naduwag si Digong sa China. Na-hack umano ng ilang Chino ang website ng Office of the President ayon sa ulat ng international media company na Bloomberg. Kabilang umano sa mga nakuha ang mahalagang dokumento tulad ng may kinalaman sa West Philippine Sea. Hindi kinumpirma ng DICT at AFP ang ulat, pero patuloy raw nilang pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa. Base sa ulat ng Bloomberg, nahack umano ang website ng Office of the President at nakuha ang ilang mahalagang military documents, kabilang ang patungkol sa sigalot sa South China Sea, kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Nangyari umano ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Pero sabi ng DICT, ang alam nilang huling hacking na may nakuha impormasyon ay sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Wala na umanong bagong hacking na nagtagumpay. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database. What we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated or recycled just to make an impression that they were successful in doing so. Yan, mga kabunyog, narinig po natin itong nasabing balita. Ayon po sa napanood nating balita, naglabas ng ulat ang website ng Bloomberg na nahack daw ang website ng Office of the President ng mga taga-China. At dito nakuha raw ang mga mahalagang impormasyon na dapat hindi malaman ng ibang bansa, which is very confidential, pero ito ay pinabulaanan ng taga-DITC na ito raw ay nirecycle lang na balita na kung saan ito raw ay kinuha pa sa taong 2028 at pinalabas lang na ito ay nangyari sa taong 2023. Bakit nila ito ginawa? Nagpakalat sila ng maling impormasyon itong mga taga-China. Ayon sa taga-DITC, ito daw ay taktika ng mga taga-China para panakot sa alinmang bansa, tulad ng Pilipinas, na nagpapakita sila na kaya pa nilang gawin ang nasabing hack. Anyway, ngayon, paano ko po nasabi na naduwag si Digong? Kung babalikan po natin ang sinabi ng taga-DITC, nabanggit niya na ang huling naging hack sa ating bansa ng mga taga-China ay ang taong 2028 to 2022. Ang tanong ko po sa inyo, mga kabunyog, sino ba ang Pangulo sa taon na iyan? Di ba si Digong Duterte? And so, di ba sa panahon na iyan kaibigan na niya ang mga taga-China? So ibig sabihin, palihim na trinaydor siya ng China, at ang malala pa nito, alam ni Digong ang maisalarin pero wala siyang ginawa dahil takot na takot siya sa China. Yan, mga kabunyog, ang ibig kong sabihin na naduwag itong si Digong sa mga taga-China. Trinaydor na nga siya, pero todo halik pa rin siya sa paa ng mga ito. Hay nako, Digong, ikaw ang tunay na weak leader. Ito ebidensya ng pagiging mong weak leader. Ganoon na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot ka. Sabi nila, they will not build. They assured us. They will not build anything there sa Scarborough Show. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo
gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. Libre na lahat. Yan Digong, naalala mo yan. Gusto mo pang gawing probinsya ng China itong Pilipinas, saan ka nakakita ng isang presidente na sinuko ang kanyang bansa sa mga banyaga? Kung nabubuhay pa sina Rizal, Bonifacio, at Antonio Luna, pinagbabaril ka na nila dahil sa iyong kataksilan sa ating bayan. Anyway, ito pa Digong, panoorin mo itong kaduwagan mo. Dapat malaman natin kung saan tayo ngayon. We have submitted ourselves to an arbitration, parang korte international. And we have submitted our papers and documents, our claim. Ang China naman po has insisted sovereignty na kanila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila o hindi, the court or the arbitration court can go on and hear the case. Ngayon, pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim, and if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. A joke. That's how President Rodrigo Duterte now calls his 2016 campaign promise to ride a jet ski to challenge China's incursions in the Spratly group of islands. It was a promise he made to a Filipino fisherman whose livelihood was on the line because of China's aggressive actions in Philippine waters. But at his weekly address last night, Duterte called those who believed the statement 5 years ago stupid. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga na style ko sa kampanya. Yung biro na yon. Yung we call it bravado. Yung bravado ko. Basta pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si... I would say that you are really stupid. Yan mga kabunyog, nasaksihan po nating ang isa pang kaduwagan nitong si Digong. Loko-loko talaga itong si Digong. Tinawag pang mga stupido ang mga Pilipino na naniwala sa kanya noong nangangampanya pa siya sa pagkapangulo. Anyway, ano pa ba ang maaasahan natin dito kay Digong Duterte? Wala naman itong isang salita. Anyway, may iwasan sana ang sigalot ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea kung hindi lang binaliwala ni Digong ang napanalonan ng Pilipinas sa arbitral ruling na nagpapakita na ang nagmamayari talaga ng West Philippine Sea ay ang Pilipinas at hindi ang China. Ito ay ipinaglaban noon ni dating Presidente Noynoy Aquino. Pero ano ang ginawa ni Digong? Nagpahal sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel sa totoong buhay between nations, yung papel wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, pagka ginusto nilang gawin, tayo nanalo. Ngayon pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang inang papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Di ba binasura niya ito? At pinahintulutan ang China na maghimasok sa West Philippine Sea.
Di ba kaduwagan iyon? Dahil hindi mo pinaglaban ang karapatan natin sa lugar na iyon. At ngayon ano ang nangyayari? Di ba pinapaalis tayo sa sarili natin teritoryo? Dahil yan sa kagagawan mo, Digong. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.